Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon nito ng 1976, lugar ng Mindanao. Itago mo na lang ako kay Waga sa pangalang Adelo. Inampun na ako ng aking lolo't lola sa kanilang tahanan dahil na rin sa dami naming magkakapatid na hindi na kayang asikasuhin ng aming mga magulang. Lalong-lalo na sa pagkain para sa araw-araw naming pangangailangan. 13 lang naman kaming magkakapatid at ako lang naman yung pang-11. Kung baga uno-uno at maswerteng number daw yun. Sabi sa akin ng aking lolo kaya akong pinili niyang ampunin. At syempre ang katuwang ng lahat ng yun, hindi naman pwede na hihila-hilata lang ako sa kanila sa kabila ng kanilang edad na kinakailangan ko rin silang tulungan para sa kanilang pang-araw-araw pati na rin sa mga gawaing bahay lalo na sa pagigib ng tubig sa balon na medyo may kalayuan din sa tahanan. 12 anyos pa lamang ako noon ang kinuha ko ni lolo sa aming tahanan. May malapit nga palang ilog doon kung saan madalas akong naliligo at madalas ding hinahabol noon ni lolo ng palo. Dahil na rin sa katigasan ng ulo ko na hindi man lamang nagpapaalam kapag naliligo roon. At nung ikalawa at ikatlong araw pa lamang na pananatili ko sa tahanan ni lolo, napansin kong may mga tao roon na palaging bumibisita sa kanilang tahanan habang tinatawag naman siya sa bansag na Supremo. Hindi ko pa noon alam kung anong ibig sabihin noon dahil nga sa bata pa lamang ako at wala pang gaanong nalalaman sa mga nangyayari. Samantalang ang ilan sa mga kalalakihang tumatawag kay lolo ng Supremo. May mga nakasakbit na baril ito sa kanilang balikat na napag-alaman ko namang mga bandidong naninirahan sa kabukiran. May mga kasama rin itong babae pero mas marami ang kalalakihang armado na nakatambay lamang sa labas ng tahanan nila lolo. Ang nakakapagtaka lang, kapag bumababa at napapadaan sila sa tahanan, may mga dala silang pagkain at ang karamihan dito ay prutas. Pati na rin nga mga alaga nilang hayop na para bang inaalay nila kay lolo sa tuwing nagagawi sila sa tahanan. Isang umaga, madaling araw pa lamang yun, kasabay ng pagtiktilaok ng mga manok, may narinig akong mga tinig sa labas ng bahay na para bang ang dami nila na nag-uusap-usap at kung ano-anong pinagkikwentuhan. Napasilip ako sa siwang ng aming dingding. Nakita ko roon ang mga armadong kalalakihan. Habang nakaupo sa lupa at ang iba roon ay naninigarilyo. Sambit na wika pa ng isa sa animoy pinuno nila na kinakausap si Lolo Jaime na para bang magkaibigan lamang ang dalawa. Supremo, pasensya ka na sa madalas naming pagdaan dito ah. May mga dala nga pala kaming prutas para sa inyo. Pati na rin kambing. Pagdamutan mo ng mga yan, Supremo. Wala namang problema sa akin sa pagdaan ninyo rito. Kahit pang araw-araw kayong dumaan dito. Siya nga pala, kamusta naman yung tinamaan ng bala sa iyong katawan? Tumagos ba? Yun nga ang pinagtataka ko, Supremo eh. Ni isang bala wala man lamang tumagos sa katawan ko. Dahil yun dun sa binigay mo, na magpanggang sa ngayon ay nasa katawan ko pa rin. Mabuti naman kung gano'n, Amil. Subalit ito lamang ang pakakatandaan ninyo na kung ano man ang gamit na meron kayo ngayon. Kapag ginamit na ninyo yan sa masama, sigurado ako, tatagos ang bala sa inyong katawan. At huwag ninyo kung sisisihin. Dahil hindi ako nagkulang sa inyo ng babala. Oo naman, Supremo. Tatandaan namin ang lahat ng payo mo. O paano ba yan? Aakyat na kami ng bukid. Sige, Amil. Mag-iingat na lamang kayo sa inyong paglalakbay. Nagsipagalisan na ang mga bandidong yun. Hanggang sa tuluyan ng magliwanag ang sikat ng araw sa labas ng bahay. Kunwaring nagtungo na ako noon sa aming kusina. At tiningnan ko ang aming banga kung may laman pa ba itong tubig. Kunti na lang pala to. Makapagigib nga muna at baka mapagalitan pa ako ni lolo kapag nakita ito. Nagmamadaling umigib ng tubig si Adelo nang makita naman siya ng kanyang lolo Jaime. Apo, halika muna rito. May mga ibinigay na damit sa akin si Amil. Hindi na raw kasya sa kanyang anak. Sukatin mo nga ito, Apo. Baka magkasya sa iyo. Madaling ibinaba ni Adelo ang kanyang daladalang timba. Hinawakan ng mga damit at saka nagwika sa kanyang lolo ng, parang mga bago pa ito, lo. Mukhang hindi pa nagagamit. Napansin kasi niya sa tuwing bumababa siya rito. Nakita niyang paulit-ulit lang ang kasuotan mo. Kaya naisipan niyang dalahin ang pinaglumaang damit ng kanyang anak. Dahil halos magkasing laki lang raw kayo. At hindi nagkakalayo sa edad. Ang bait naman po pala noon ni Mang Amil. Saktong-sakto lang po ito sa akin, lo. Kahit hindi ko na po sukatin, kitang-kita naman po. Sige, Apo. Dalahin mo na muna ang lahat ng yan sa iyong silid
Saka ka na lamang magigib ng tubig. Tuwang-tuwa na ipinasok ni Adelo ang mga damit sa kanyang silid. Tinupi niya ito at inilagay ang damit sa lalagyanan niyang karton. Muling lumabas ng tahanan. Kinuha ang 2 timba habang pasipol-sipol pa itong naglalakad. Maya-maya pa'y unti-unti niya nang napupuno ang banga nang makita siya ng kanyang lola habang abala sa pagigib ng tubig. Adelo apo, pakisuot mo nga itong sinulid sa krayom. Napakalabo na ng mata ng lola mo. Hindi ko na makita. Akin na hula, ako na hong bahala dyan. Natatawang wika ni Adelo sa kanyang lola habang animoy nakapikit na ito na pinipilit na maisuot ang sinulid sa krayom para sa kanyang pagtatahi ng may butas na damit ni Lolo Jaime. Eto na hula, ayos na po yan. Nang maibigay niya na ang karayom at sinulid, nagpatuloy na siya sa kanyang pag-iigib hanggang sa tuluyan niya ng mapuno ang banga. Naglinis na rin siya ng maitim nilang kaldero dahil nga sa abuhan lamang sila nagluluto na ang gamit lamang na pansiga ay kahoy. Sa murang edad ni Adelo'y naaasahan na siya ng kanyang lolo't lola para makatulong sa kanilang tahanan. Isang gabi, nakita niya ang kanyang lolo na nakatambay sa labas ng tahanan. Mga bandang 8:00 na yon. Kahit na nga medyo malamok doon, nilapitan pa rin ito ni Adelo para kausapin. Lolo Jaime, bakit po kanina pa kayong nakatayo dyan at para po may kinakausap kayo? Wala naman po akong makitang tao. Ano po bang ginagawa nyo? Sunod-sunod na tanong ni Adelo upang malaman kung sinong kinakausap ng kanyang lolo. Dahil nga kahit na malamok na roon, hindi pa rin ito umaalis sa kanyang kinatatayuan. Sambit na wika pa ng matanda. Mga kaibigan ko, iho. Sila ang kausap ko ngayon. Kaibigan hulo? Anong kaibigan lo? Wala naman po kung makita na kinakausap nyo. Pagtatakang tanong pa niya habang napapakunot ang kanyang noo pati na rin ang kanyang kilay. Balang araw po ay mauunawaan mo rin kung sino nga ba ang mga kinakausap ko ngayon na nasa aking harapan at nakatingin sa iyo habang nakangiti. Ano po? Nakangiti? Tinatakot nyo naman po ko lo. Maiwan ko na po kayo dyan. Nanindig ang balahibo noon ni Adelo sa hindi niya malamang dahilan na para bang may dumampi sa kanyang balat na magkahalong init at lamig ang kanyang naramdaman. Ano ba yung pakiramdam na yun kanina? Habang nandoon ako kay Lolo, parang may humawak sa aking braso. Wala namang hangin sa mga oras na yun eh. Baka guni-guni ko lang siguro yun dahil sa mga sinabi sa akin ni Lolo. Dala na lang siguro yun ng takot. Kinalaunan ay natulog na itong si Adelo. Subalit habang nasa kasarapan siya ng kanyang pagtulog, may naaninag siyang 2 lalaki sa kanyang panaginip. Matipuno ang pangangatawa ng 2 yun. Subalit nang unti-unti nang nagliliwanag sa kanyang paningin, nakita niyang may buntot ito habang baluktot ang mga hita at mayroon lamang 3 daliri sa kanilang paanan. At nang mapatingala naman siya sa katawan nito, meron itong pakpak ng puting anghel, pati na rin ang maamong pagmumukha nito na animoy walang bahid ng kahit na anumang kasalanan. Kitang-kita iyon ni Adelo habang nakalutang sa kanyang harapan at nakangiti sa kanyang 2 nilalang na yun. Maya-maya pa'y ginising siya ng kanyang lola sa kadahilanang sumisigaw na raw ito dahil sa takot. Adelo apo, gumising ka. Hoy, gumising ka. Nananaghinip ka na naman. Ang pangit ho ng panaginip ko. May nakita po kasi akong 2 nilalang sa panaginip. Kalahati anghel at ang kalahati naman demonyo. Maya-maya ay nasipat niya ang kanyang lolo na sumilip sa kanyang silid. Subalit nakangiti lamang ito na hindi umiimik. Sige na po at matulog ka na uli. Muling wika iyon ng kanyang lola na tumayo na at umalis na sa kanyang silid. Bumangon siya sa kanyang kinahihigaan, kumuha ng tubig sa may banga at dali-dali itong uminom na para bang uhaw na animoy may nilakbay na napakalayo. Parang totoo yata yung nakita ko na yun eh. Hindi kaya yun yung sinasabi ni Lolo na kinakausap niya kanina sa labas? Pero bakit ganun? Kalahati demonyo, tapos kalahati anghel. Parang ang hirap paniwalaan. Sa bagay panaginip lang yun. Sabi nga ng iba, kabaliktaran ng panaginip ang katotohanan. Muli na lamang bumalik si Adelo sa kanyang hinihigaan habang patuloy pa rin iniisip ang 2 nilalang na yun na nagpakita sa kanyang panaginip. Hanggang sa tuluyan na nga siyang muling nakatulog. Subalit sa kanyang pagising kinaumagahan, nakita niyang nakangiti na naman sa kanya ang kanyang lolo habang patungo siya sa may kusina at maghihilamos.
At nang hindi na nga siya makatiis roon, kinumpronta niya na ang kanyang lolo at harap-harapan na itong tinanong. Lo, bakit parang kagabi ko pa po kayo napansin na nakangiti sa akin? Ano po bang meron? Wala naman na po. Kinukumpirma ko lamang sa iyo na magmula kagabi nang ikay managhinip, bumukas ang iyong ikatlong mata. Kumpirmado ito at napakalinaw. Ano po lo? Ikatlong mata? Hindi ko po maunawaan ang sinasabi niyo lo. Hanggang ngayon ba po hindi mo pa rin maunawaan? Nagpakita na sa iyo ang dalawang gabay mo at walang magmamana kung di ikaw ng lahat ng tangan-tanga na mayroon ako. Subalit mag-iingat ka sa iyong gabay. Dalawa ang kanilang uri. Gumagamit ng kaliwang kaalaman at gumagamit din ito ng kanan. Ito ang pakakatandaan mo apo. Wala yang pinagkaiba sa agos ng tubig sa ilog. Minsan ay malabo at minsan naman ay malinaw. Nakadepende ang lahat ng yan sa panahon at sitwasyon kung papaano mo gagamitin ang kaalaman ay pagkakaloob sa iyo. Ikaw ang napili ko sa inyong magkakapatid dahil ikaw ang may kakaibang katangian na espiritual na kayang panghawakan ng lahat ng ipagkakaloob ko sa iyo. Hindi pa man lubusang maunawaan ni Adelo sa mga oras na iyon, subalit pilit niyang inuunawa ang kanyang lolo sa kadahilan ng alam niyang meron itong kakaibang kakayanan na hindi pangkaraniwan sa normal na tao, kaya tinatawag siyang supremo. Pinalapit siya nito sa kanang bahagi at saka nagusal ng kung ano-ano na hindi naman maunawaan ni Adelo. Magmula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang paanan, iniihip iyon ng matanda na para bang ibinibigay niya ng lahat ng kanyang lakas roon habang patuloy itong nag-uusal. Ano pong ginagawa niyo lo? Huwag ka ng maraming tanong Adelo. Tanggapin mo na lamang lahat ng ipagkakalob ko sa iyo upang mahinahon itong pumasok sa iyong katawan. Napapakamot na lamang ng ulo itong si Adelo sa mga oras na iyon sa kadahilan ng hindi niya talaga maunawaan ang ginagawa sa kanya ng kanyang lolo. Ipinagkaloob niya na lamang ang buong tiwala rito sa kung ano man ang ginagawa sa kanya sa pamamaraan ng kakaibang ritual. Hanggang sa makaramdam siya ng dalawang uri ng pakiramdam. Ang kalahati ng kanyang katawan sa parting kaliwa yun, nakakaramdam siya ng sobrang init na para bang kalahati nito ay nasa impyerno. Samantalang ang kanang bahagi naman ay may mahinahon at malamig na pakiramdam. At nang hindi niya nakakayanin ang sitwasyon sa kadahilan ng unang araw niya yun na naranasan, nakakaramdam na siya ng pagkahilo hanggang sa muling nagwika sa kanyang lolo nang, Lo, tumidilim po ang paningin ko para po akong mawawala ng malay. Saluhin niyo po ko lo kung sakali pong bumagsak po ako sa lupa. Huwag kang mag-alala po, akong bahala sa iyo. Nagpatuloy ang matanda sa kanyang ginagawa hanggang sa lubusang mawala ng malay itong si Adelo. Kinabukasan na ito nagising habang nakakandong sa tuhod ng kanyang lola. Pagtatanong na wika pa nito nang muling bumalik sa kanyang ulirat. Ano pong nangyari sa akin la? Ang sakit po ng ulo ko. Nasaan na po si lolo? Ang lolo mo ay umakyat ng bukid. 5 araw man siyang mananatili roon upang muling magpalakas ng kanyang katawan. Ang bilin niya sa akin, ibigay ko raw sa iyo ang medalyon na ito upang maging balanse ang iyong katawan kapag suot-suot mo ang medalyon. Medalyon ho? Oo Adelo, ito ay medalyon ng Sagrado Pamilya. Pangalagaan mo raw umano ito, sabi ng iyong lolo. Ipinagkalob sa kanya ng kanyang lolo ang matagal nang pinagkakaingatan nitong medalyon, ang Sagrado Pamilya. Minana pa iyon ng kanyang lolo Jaime sa kanilang ninuno. At sa mga oras nga na yun ay napunta na sa kanyang katawan. Hintayin na lamang natin ang pagbabalik ng iyong lolo. Malamang ay dumaan pa iyon kay Amil na kanyang anak-anakan sa bukid na pinuno ng mga kalalakihan na madalas na nadadalaw rito. Halika at tumayo ka na riyan. Naganda ko ng pagkain para sa iyo. Matapos may paghain ng kanyang lola, nagmamadali itong kumain dahil sa kanyang nararamdamang kagutuman. Napahingi pa nga ito ng isang platong kanin kung saan napangiti naman sa kanya ang kanyang lola na animoy may alam din sa nangyari sa kanya. Kinabukasan ay naging abala si Adelo sa lahat ng kanyang mga gagawin. Subalit habang pasan-pasan niya ang 2 timbang tubig, sa kabila ng kanyang edad na 12 anyos noon, habang patpati ng kanyang katawan na dati hirap na hirap sa pagbubuhat ng tubig, nagtataka siyang
Napakagaan na lamang nun para sa kanya. Namamalikmata ba ako? Dati hirap na hirap ako mabuhat ang 2 timbang tubig na ito. Pero bakit ngayon? Parang napakagaan na lang. Ano bang ginawa sa akin ni Lolo? Sa kadahilanang magmula noon, kakaiba na ang nararamdaman ko sa aking katawan na para bang hindi normal. Ay nako, ang tagal naman kasing bumaba ni Lolo ng bukid. Makalipas ang 2 araw, muling napanaginipan ni Adelo ang 2 lalaki na may kakaibang anyo na kalahating anghel at kalahating demonyo. Sino ba kayong 2? Sabi kasi sa akin na aking lolo, gabay ko raw kayo. Maya-maya ay nagsalita umano ang isa roon at nagwika kay Adelo nang, Adelo, ako ang anghel na iyong gabay. Magmula pa nung magpakita kami sa iyo dahil na rin sa pakiusap sa amin ng iyong lolo Jaime. Sambit na wika pa ng demonyong nakapaloob sa katawan ng kanyang gabay dahil sa 2 uri ng pagpapalit ng boses nito sa pamamagitan ng 2 espiritu. Tama ang sinabi niya, Adelo. Kami nga ang iyong gabay. Napakaswerte mo. Sa kadahilan ng 2 uri na ang meron ka na wala ka nang hahanapin pa sa iba. Ano namang mapapala ko sa inyo kung sakaling makikinig ako sa sasabihin niyo sa akin? Meron nga ba? Tanggihan mo man kami o hindi, Adelo, mananatili pa rin kami sa iyo. Lalo pat balang araw ay kakailanganin mo rin kami. Matapos ang usapang iyon sa kanyang panaginip, nalimpungatan itong si Adelo habang iniisip ang kanyang lolo Jaime. Nasaan na kaya si Lolo Jaime? Hindi ko na alam ang gagawin ko rito. Ano nga bang gagawin ko ron sa 2? Tatanggapin ko ba sila bilang gabay ko? O magkunwari na lamang na hindi sila nakikita? Makalipas ang 1 linggo, tuwang-tuwa si Adelo nang makita ang matandang papalapit sa tahanan. Kasama si Mang Amil, pati na rin ang mga tauhan nito. Lo, mabuti naman po't bumalik na kayo. Marami po akong katanungan sa inyo na sana po ay masagot. Sambit na wika naman ni Mang Amil nang makita si Adelo. Supremo, mukhang may kakaiba na kay Adelo na para bang 2 uri na ng pagkataong meron siya. May binigay ka na ba sa kanya? Oo, Amil, meron na. Nakapaloob na yon sa kanyang katawan at habang buhay niya na iyong dadalahin. Kaya pala parang nakikita ko na sa kanyang 2 uri ng nilalang, kaliwa at kanan, na sana naman ay kaya niyang kontrolin. Huwag mong pagdudaan ang aking apo, Amil. Tandaan mo, ang dugong dumadaloy sa kanyang katawan ay nanggaling sa aking lahi. Sa bagay, Supremo, pero bata pa siya. Mukhang maaga naman yata siyang namulat. Hindi na bago yon sa amin. Mas mainam na iyan upang maaga niyang mapag-aralan. Ilang oras lamang na natili sa kanilang tahanan ng mga kalalakihan. Agad din namang nagsipagalisan ng mga ito na nagpaalam na kay Supremo. Apo Adelo, halika. Alam kong maraming tumatakbo sa iyong isipan ngayon at kinakailangan mo ng sagot sa mga katanungang yan. Muling nagmamadaling lumapit si Adelo at nagwika sa kanyang lolo nang, Tama po kayo, Lo. Ilang araw na rin po ako naghihintay sa inyo rito at hindi ko na po alam ang gagawin. Bakit nga ba umakyat kayo roon kila Mang Amil? At ano pong nangyari sa akin? Hindi ko na po kasi alam magmula nung nawalan ako ng malay. At saka, Lo, muling nagpakita sa akin ng 2 gabay. Sunod-sunod na pagtatanong ni Adelo ayon sa kanyang mga karanasan sa ilang araw na wala ang kanyang lolo. Ipinaliwanag naman ng matanda ang lahat hanggang sa lubusang maunawaan ni Adelo kung ano ang kanyang tinatahak na landas sa mundo ng espiritual. Ganoon po pala, Lo. Ibig sabihin, magiging katulad niyo po ako? Tama, Adelo. Subalit gamitin mo sa tama ang lahat ng iyong kakayanan upang hindi ka mapahamak. Isang antingero ang kanyang lolo na gumagamit ng kaliwa at kanan, subalit nakadepende yun sa kanyang kaharap. Muling sambit pa sa kanyang isipan ng demonyong gabay na para bang nangaasar pa ito dahil na rin sa pagpapatunay ng matanda sa kanya na kinakailangan niyang tanggapin ang katuruan ng kaliwa at kanan. Ngayon alam mo na, bata, na hindi lang maaaring kanan ang tanggapin mo, pati na rin ang kaliwa na kinakailangan mo sa iyong pakikipagdigmaan. Lumipas ang araw, buwan at taon hanggang sa magbinata na itong si Adelo at tuluyan ng namayapa ang kanyang lolo't lola dahil na rin sa katandaan. Naging malapit sila sa isa't isa ni Amil na para bang naging pangalawang tatay niya.
At sa kabila ng lahat ng yon, Supremo na rin ang tawag sa kanya kahit na nga ba mas bata siya kesa rito. Nakakailang naman na tawagin mo akong Supremo. Parang hindi bagay sa akin. Adelo na lamang itawag mo sa akin, Mang Amil. Para sa lolo ko lamang ang titulong yun. Bilang paggalang na rin natin sa kanya, lalo pat siyang nagturo sa akin ng lahat ng kanyang kaalaman. Ikaw ang bahala, Adelo. Siya nga pala ipapakilala ko sa iyong aking anak. Ramon, halika. Eto nga pala si Adelo. Magkasing edad lamang kayo. Ito ang apo ni Supremo. Siya ang pumalit sa kanya. Subalit tawagin mo na lamang siya sa pangalang Adelo. Sa tingin ko'y magkakasundo kayong dalawa dahil sa magkapareho kayo ng edad. Adelo, ako nga pala si Ramon. Magandang araw sa iyo. Salamat sa pagpunta mo rito sa amin sa bukid. Malaking utang na loob namin sa iyong lolo dahil sa ang karamihan sa amin ay binigyan niya ng gamit para na rin sa aming proteksyon sa pananatili rito. Balita ko, sinugod din kayo rito ng mga armadong tao na ibang kaisipan kaysa sa inyo. Alam ko namang hindi kayo gumagawa ng masama kahit na nga armado pa kayo. Maliban doon sa isang samahan na walang pinapatawad kahit na sino. At kahit na nga kayo gusto nilang pangawakan. Tama ka, Adelo. Pero hindi sila umubra sa amin dahil na rin sa mga gamit na ibinigay sa amin ni Supremo. Marami sa kanila ang nakaltas nang sinubukan nila kaming pasukin rito. Pinahanyayaan siya ni Ramon na manirahan sa bukid. Kasama ang kanilang hukbo. Sa kadahilanang wala na rin naman siyang kasama sa kanilang tahanan. Sumang-ayon naman siya roon at nagustuhan niya ang pamamalakad ng dalawang mag-ama dahil na rin sa kanilang kabutihan. Tahimik dito sa bukid, Adelo. Wala kang dapat na alalahanin dito. Lalo pat kasama mo kami ni Itay. Isinasaayos na yung kubo para sa iyo at may altar na rin ipinalagay si Itay dahil alam naming nagdarasal ka para sa iyong mga gamit. Maraming salamat, Ramon. Ano ka ba? Hindi mo kinakailangang magpasalamat sa amin. Kami ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil mas pinili mong manirahan dito. At nang may saayos na nga matitirahan ni Adelo, nagtungo na ang dalawa roon upang silipin ang kabuuan nito. Pinasadya kong palakihan ang kubong ito na katulad ng tinitirahan ng iyong lolo rito para naman maging komportable ka. Lumipas ang ilang araw ng pananatili roon ni Adelo. Maliban sa kanyang mga gamit espiritual, pinagkalooban din siya ng dalawang mag-ama ng sandatang bakal na kanya namang magagamit kung sakaling salakayin sila roon. Sambit na wika pa ni Ramon sa kanya nang, regalo namin sa iyo, Adelo. Isang maliit at isang mahabang sandata. Alam naman namin hindi mo na kailangan yan. Pero tusong mga kalaban natin. Kesa naman ikaw ang tagtarin nila ng bala. At least kahit papano makakaganti ka kaagad. Bakal sa bakal, maliban pa sa espiritual na kaalaman mo. Hindi ko yata matatanggap ito, Ramon. Sige na, kahit ilagay mo lang dyan sa loob ng kubo. Napilitan na lamang natanggapin ni Adelo ang mga baril. Subalit hindi niya alam kung paano iyon gamitin. At nang mapag-alaman ni Ramon na hindi ito marunong umawak ng baril, tinuruan ito ng mag-ama hanggang sa lubusan siyang matuto kung paano ito gamitin. Ganito lang pala kadali gumamit nito. Hindi ko lubos maisip na magtatangan ako ng sandata na tulad nito na malayo naman sa espiritual na kaparaanan. Kaya pinagkaloob namin yan sa iyo, Nitay, dahil alam namin na may disiplina ka sa iyong sarili at walang pinagkaibahan sa espiritual na kaparaanan na nakadepende sa iyong kaharap ang maaari mong pasakitan sa pamamagitan niyan. Hanggang sa dumating ang isang araw na sumalakay sa kanilang liblib na lugar sa bukid ang ibang grupo ng masasamang bandido. Patuloy silang pinaulanan ng bala roon, subalit nanindigan ng tatlo na makipagsabayan sa mga ito. Bulong pa sa kanyang isipan ng anghel na gabay, pati na rin ang demonyo. Mag-iingat ka, Adelo. Ang ilan sa mga bandidong yan ay may kanya-kanya ring tangan. Gamitan mo sila ng panudla at iihip mo sa dulo ng baril upang masira ang kabal na kanilang tangan-tangan at tumagos ang bala sa kanilang katawan. Bulong na wika pa ng demonyo sa kanya na kanina pa siyang kinukulit. Adelo, pagbabarilin mo na lamang sila, tatalaban din ang mga yan. At kung may maiiwan pang buhay, tadtarin mo ng bala dahil nararapat lamang yan sa kanila sa mapangahas nilang pagpasok rito. Manahimik ka. Alam ko ang gagawin ko. Ano pat pinagkatiwalaan ako ni Lolo ng kanyang mga gamit kung hindi ko rin alam kung paano gamitin iyon. Animoy pinaghandaan sila ng kabilang bandido dahil na rin sa lakas ng kanilang kabal na paulit-ulit din nilang pinapuputukan, subalit ni isa'y walang tumutumba rito. Malalakas din ang gamit ng mga ito. Malamang ay pinaghandaan nila dahil na rin sa nakaraang nangyari na halos maubos silang lahat.
Ayos lang ba kayo diyang mag-ama? Aminado ako ngayon, Adelo. Kakaiba ang mga tangan nilang gamit. Nahihirapan kami ni Tay na patumbayin sila. At ang ibang mga kasama natin, pinanghihinaan na rin ng loob na kanina pang sugatan at tumihingi ng tulong. Nagurasyon pa ng mga salita itong si Adelo at iniihip sa kanyang buong katawan, gayon na rin ang mga salitang panudla na kanyang ibinuga sa dulo ng baril. Huwag nyo nang pilitin ang sarili ninyo. Baka mawalan ng pinunong samahan natin. Susubukan kong harapin sila sa abot ng aking makakaya. Walang alinlangang tumayo si Adelo sa kanyang pinagkukublihan at tinarap ang mga makakaliwang bandido. Nakipagsabayan ito sa kanila na ikinagulat naman ng mga iyon hanggang sa ang iba ay unti-unting nagsisipagbagsakan. Habang dahan-dahang lumalapit si Adelo, dala-dala ang kanyang baril na patuloy silang pinapuputukan. Dahil sa ginawa niyang yun, nagkaroon ng lakas ng loob ang ibang mga kasama nila upang makipagsabayan din sa kanilang mga kalaban na kasalukuyang mag-isang sinusugod ni Adelo. Muling sambit pa ng demonyo sa kanyang isipan. Sige Adelo, ubusin mo ang mga yan. Wala nang ibang lalakas pa sa iyo kung di kaming mga gabay mo at ang ipinagkaloob sa iyo ng iyong lolo. Manahimik kang demonyo ka. Alam kong ginagawa ko. Sagot na wika yon ni Adelo sa demonyo na animoy tuwang-tuwa sa kanyang ginagawa habang unti-unting nauubos ang mga ito sa kanyang patuloy na pagsugod. Hanggang sa dahan-dahang nanahimik ang paligid. Ang iba roon ay nagsipaglikasan na habang naiwan naman ang ibang mga kasamahan ng kalaban na wala ng buhay, subalit ang ilan roon ay sugatan lamang. Nadaanan naman iyon ni Adelo habang umiiyak ang mga ito at nagmamakaawang wag silang paslangin. Parang awa nyo na. Wag nyo kaming paslangin. Sumusunod lamang kami sa aming pinuno. May mga anak pa ako. Bigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay. Maya-maya pa'y nagsipaglapitan ang mga kasama ni Adelo, pati na rin si Amil at Ramon. Nangakmang babarilin pa iyon ng kanilang mga kasamahan. Pinigilan niya ang mga ito upang umano'y gamutin sa kanilang kubo at bigyan pa ng ikalawang pagkakataon. Pinakiusapan niya si Amil pati na rin si Ramon. Hindi naman tumutol ang dalawang pinuno at kinuha nila ang mga sugatan upang patuloy na gamutin sa kanilang kubo at doon ay tuluyang magpagaling. Sambit na wika pa niya sa dalawang mag-ama. Maraming salamat sa inyo mga Amil at Ramon at hindi kayo tumutol sa aking kagustuhan, lalo pat kailangan ng mga taong ito ang agarang gamutan. Sambit na wika pa ni Mang Amil kay Adelo. Tao pa rin sila at kinakailangan din nilang mabuhay. Sumusunod lamang naman sila sa kanilang pinuno. Yun nga lang ang maling hangarin, buhay nilang nagiging kapalit. Tumulong sa paggamot si Adelo sa mga yon. Sa konting pamamaraan na alam niya, sa kadahilanang hindi naman siya manggagamot at isa lamang siyang antingero na pinagkalooban ng kanyang lolo. Habang ginagamot niya ang mga kalalakihang sugatan, kinakausap niya ang mga ito upang alamin ang kanilang dahilan sa paulit-ulit nilang pagsalakay at panggagambala sa mga taong kanilang pinupuntahan. Sambit na wika naman ang isa sa mga iyon na may tama ng bala sa kanyang tagiliran. Ginagawa namin ito dahil sa paniniwalang kami ang tama at ang lahat ng sinasabi sa amin ng aming pinuno ay kinakailangan naming sundin. Sundin? Kayo ang tama? Tama bang salakayin ninyo kami rito? Na wala naman kaming inaargabyado ni isa sa inyo at namumuhay lamang kaming tahimik rito. Ang mga sandatang meron kami ay hindi namin ginagamit para lamang manglamang ng kapwa. Nandirito ang mga yon para sa mga tulad ninyo na walang awang sumasalakay, lalo na sa mga lugar na walang kalaban-laban. Paano na lamang kung wala kaming mga sandata at walang espiritual na kagamitan? Malamang ngayon ay pataba na lamang kami sa lupa. Hindi na nakapagsalita ang lalaking sugatan dahil sa mga sinabing iyon ni Adelo na para bang binuhusan siya ng malamig na tubig na gumising sa kanyang buong pagkatao. Huwag kayong mag-alala, papakawalan namin kayo. Sa kabila ng lahat ng ginawa ninyo sa amin at ilan sa aming mga kasama ay napaslang din dahil na rin sa lakas ng gamit na meron kayo. Siya nga pala, kanino nang galing ang mga gamit ninyo? Sa isang matandang hukluban na nakita namin sa kuweba. Isa ba siyang ermitanyo? Patuloy na pagtatanong pa ni Adelo. Ang kanyang postura ay mahabang balbas na may kalumaan ang kanyang pananamit at may daladala rin itong tungkod. Isa nga yung ermitanyo. Pero bakit? Pinagkalooban niya kayo ng mga gamit. Napatulala si Adelo sa kanyang pag-iisip
at naalala niyang sinabi sa kanya ng kanyang lolo. Apo, sa kabilang bukid may naninira ang isang ermitanyo na katulad mo ring gumagamit ng kaliwa at kanan. Subalit lantaran ng sa kanya at ginagamit niya ito upang makapanakit ng tao. Pinagbibigyan niya ang demonyong bumubulong sa kanyang isipan. Kaya naman mas lalo siyang pinagkakalooban ng kakayanan at mas lalong pinalalakas ang kanyang itim na kapangyarihan. Mas nangingibabaw na ngayon sa kanya ang kapangyarihan ng demonyo at malamang ay dumidistansya na sa kanya ang puting anghel na dapat ay kanyang pinakikinggan. Ang lahat ng iyon ay paalala sa kanya ng kanyang lolo noon ng mga panahong nabubuhay pa ito habang patuloy siyang tinuturuan nung bago pa lamang siya sa mundo ng espiritual. Maya-maya pa hindi niya napansin na dumating na si Amil, pati na rin si Ramon at tinapik siya sa kanyang balikat. Adelo, kamusta? Parang natutulala ka naman dyan. May naaalala ka ba? Wala naman. O eto, umigop ka muna ng mainit na kape. Salamat dito, Ramon. Pagtatanong pa ni Mang Amil sa kanya habang nakatingin siya sa mga taong sugatan. Kamusta naman ba ang kalagayan nila, Adelo? May kinakailangan ba tayong dalahin sa kapatagan? Wala naman. Maayos na naman sila. Kinakailangan na lamang nila ng pahinga. Siguro mga 1 linggong pagpapagaling, manunumbalik na ang lakas ng mga yan at maaari na natin silang palayain. Mabuti naman kung ganon. Maiwan ko na kayong dalawa dyan. Maglilibot lamang ako sa labas ng kubo. Nagpaalam si Mang Amil upang magmatsyag at tingnan pa ang ibang mga kasamahan. Pagsapit ng gabi, mga bandang 8:00 yon, minabuti nilang tumambay sa labas. Sakto namang maliwanag ang buwan, kaya naman pinili nilang manatili roon kasamang iba nilang mga kasamahan na nakaupo sa putol na kahoy. Nagsiga ng apoy ang asawa ni Mang Amil upang makapagtimpla ng kape. Matapos iyon ay isa-isa silang binigyan upang mainitan ang kanilang sikmura. Sambit na wika pa ni Ramon habang nakaupo sa kahoy, katabi itong si Adelo. Nay, salamat to sa kape. Adelo, ito para sa'yo. Salamat, Ramon. Siya nga pala, Ramon. Hanggang kailan ba tayo mananatili rito sa bukid? Hanggat may mga katulad ba nila na parating nang gugulo sa mga walang kalaban-labang tao? Lalo na rito sa kabukiran na walang nagtatanggol sa kanila. Samantalang sa kapatagan, nandudoon ang mga alagad ng batas na binabantayan ng mga mamamayang Pilipino. Tama ka, Adelo. Kaya nga nabuo ang samang ito eh. Dahil alam naming walang magtatanggol sa kanila. Lalo pat nandito ang kabuhayan ng aming mga kasamahan. Nandirito kami hindi para magtago sa alagad ng batas. Nanirahan kami rito para ipaglaban ang mga naaapi rito sa kabukiran. Lalong-lalo na ang mga magsasaka na parating tinatakot ng mga bandidong armado na wala nang ginawa kundi mangikil at hindi lumaban ng patas sa mundong ito. Hindi namin masasabi ni Itay kung hanggang kailan tayo rito. Hanggat wala pang kapayapaan sa Mindanao, mananatili pa rin kami rito upang protektahan ang mga kasama namin. May kalayaan ka, Adelo, kung ano man ang gusto mong piliin. Manatili rito o manirahan sa kapatagan. Doble-doble na ang utang na loob namin sa'yo, pati na rin kay Supremo dahil sa maraming beses na pagligtas sa buhay namin. Kaya nga itinuring ko na noong lolo si Supremo eh. Samantalang si Itay Amil naman, itinuring na siyang ikalawang tatay. Bakit mo nga pala naitanong yon? Balak mo na bang bumaba sa kapatagan? Hindi naman sa ganon. Mas gusto ko nga rito sa kabukiran eh. Tahimik at may mapayapang pamumuhay. Kung wala lang sana ang mga bandidong yan, walang nangyayaring kaguluhan dito. Tama ka, Adelo. Gusto mo bang dalawin na lamang natin si Supremo sa kanyang kinahihimlayan? Para naman kahit papano, gumaan-gaan niyang pakiramdam mo. Mas mabuti pa nga siguro, pero matapos na lamang siguro ng 1 linggo kapag magaling na ang mga sugatan rito. Sige, Adelo, ikaw bahala. Ipapaalam ko na rin yung kay Itay Amil at mas mainam sigurong isama natin siya para naman muli niyang makita ang puntod ng itinuring niyang Itay. Araw-araw na pinapasyala ni Adelo ang mga sugatan roon upang kamustahin ang mga ito at tingnan ang kanilang kalagayan patungkol sa kanilang natamong sugat. Dahan-dahan niya namang nakukuha ang kalooban ng mga iyon dahil na rin sa kanyang ipinapakitang kabutihan at ipinapaalam sa kanila na mali ang kagustuhan ng kanilang pinuno na sakupin ang tulad nilang nananahimik na samahan, lalong-lalo na ang mga magsasaka na pilit na naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Nasa 8 katao rin ang mga iyon na kanilang inaalagaan at pinapakain at hindi tinuturing na kalaban. Sambit na wika pa ng isa sa mga sugatan habang nakatingin ito kay Adelo. Maraming salamat sa iyo. Hindi mo kami pinapabayaan sa kabila ng ginawa namin sa inyo at sa mga samahan ninyong aming napaslang. Inalagaan niyo pa rin kami at hindi pinabayaan. Samantalang ang pinuno namin
Kapag may nahuhuli kaming tulad ninyo, binabalatan pa namin ito ng buhay upang pasakitan bago namin ito kitlan ng buhay. Yun ay utos sa amin ng aming pinuno. At kabaliktaran pala yun sa inyo rito, na inaalagaan pa kami at hindi pinapabayaan. Karugtong na wika pa nito kay Adelo na kumapit pa sa kanyang balikat. Maaari ba kaming sumapi sa inyo? Yun ay kung pahihintulutan nyo kami. Kagabi lamang ay napag-usap-usapan namin yun. Dahil nakita namin ang kabutihan ng inyong puso. Nakabaliktaran naman sa aming pinuno na walang pakialam sa amin kung mamatay kami. Tugong wika naman ni Amil sa mga sinabi sa kanya na nababakas niya naman na sinserong pakikiusap nito. Sige, huwag kayong mag-alala. Ipapaabot ko ito kay Pinunong Amil upang mapag-usap-usapan namin ang kagustuhan ninyo na makianib sa aming samahan. Subalit bago ang lahat ng iyon, kinakailangan ninyong manumpa sa amin kapalit ng inyong buhay na hindi kayo magtataksil. Sumang-ayon naman ang mga yon sa pakiusap ni Adelo at nang matapos ng 1 linggong pagpapagaling, bininyagan nila ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang kaalaman at paniniwala sa kanilang samahan. Hawak-hawak noon ni Mang Amil ang kanyang baril habang inilalapat sa balikat ng kanilang dating kalaban na sumasang-ayon sa kanyang mga sinasabi upang sila'y lubusang maging kaanib. Sambit na wika pa ni Mang Amil na pinuno ng kanilang samahan. Binibigyan namin kayo ng paintulot na maging kaanib at ang lahat ng mga salitang ito ay may basbas ng samahan na kayo ay pinahihintulutan. Sana'y huwag ninyong sayangin ang lahat ng iyon dahil sa maaaring sa ikalawang pagkakataon, walang awa na namin kayong papaslangin kung sakaling may mabawasan pa sa aming samahan na napaslang sa pamamagitan ng inyong kamay. Ang lahat ng taong nakatingin sa inyo ngayon, sila ang buhay na saksi sa inyong panunumpa. Hindi na tumutol ang mga yon sa mga sinabi ni Mang Amil upang maging kaanib lamang sa kanilang samahan na may mabuting kalooban at magandang pamamalakad. Hanggang sa magpalakpakan ng mga taong nandoon upang i-welcome ang bagong kaanib na dating nagtangka sa kanilang buhay. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala, Pinuno. Lubos pong kagalakan namin ang tanggapin nyo kami rito. Sa kabila ng ginawa namin sa inyo, nagpapasalamat po kaming lahat. Naglabas ng tuba ang kanilang pinunong si Mang Amil upang magkaroon ng bahagyang kasiyahan sa pagtanggap sa mga yon at pinagsalo-saluhan ng 5 galong tuba na meron sila sa kanilang kubo. Kinagabihan, pagpatak ng 12:00 ng madaling araw, nagwika sa isipan ni Adelo ang kanyang gabay na demonyo habang patuloy pa rin ang kasiyahang nagaganap sa kanila. Sambit na wika pa nito sa kanya nang, Adelo, pakinggan mo naman ako. Parating yung anghel na lamang ang pinakikinggan mo. Wala na ba akong naitutulong sa iyo? Kanyapat ba isa akong demonyo? Wala akong magandang maiaambag sa iyo? Sa mga oras na ito'y pakinggan mo ako. Ang isa sa mga bago ninyong kasama ay traidor. Tugong wika naman ni Adelo sa kanyang gabay na demonyo. Kukumpirma ko muna ang lahat ng sinabi mong yan sa aking gabay na anghel kung tunay nga ba't hindi ka nagsisinungaling. Matapos ngang kumpirmahin ni Adelo, magkapareho sila ng sinasabi ng kanyang gabay at napagtanto niyang tunay nga ang sinasabi nito. Sige, sa ngayon, pakikinggan kita dahil magkapareho kayo ng sinabi sa akin at bibigyan kong babala ang lahat para makapag-ingat. Ipinagbigay alam ni Adelo kay Mang Amil, pati na rin kay Ramon upang mapag-usapan ang patungkol sa lalaking traidor at kung ano ang maaaring gawin sa kanya kung sakaling gumawa na ito ng hindi kaaya-aya sa kanilang samahan. Pagsasang-ayong wika pa ng magamang pinuno kay Adelo. Naniniwala kami sa iyo, Adelo. Hindi pa sumasablay ang mga gabay mo dahil ang lahat ng yan ay nanggaling pa sa iyong lolo. Malaki ang tiwala namin sa kanilang dalawa kaya huwag kang mag-alala. Mamatsyagan natin siya hanggang sa maaktuhan natin ang kanyang pinaplano. Kinabukasan ng umaga, nagyaya na nga itong si Ramon upang magtungo sila sa puntod ni Supremo. Magkatabi lang naman ang puntod ng kanyang lolo't lola. Kaya isahan na lamang nila itong dadalawin. Subalit dahil sementeryo ang kanilang pupuntahan, kinakailangan nilang iwan ang kanilang medalyon. Sa kadahilanang pinagbabawal nga ito sa sementeryo, ayon sa babala sa kanila noon ni Supremo. Isinabit ng mag-ama ang kanilang medalyon sa kanilang tahanan. Gayon din naman itong si Adelo na ipinatong ang kanyang medalyon sa kanyang altar upang doon ay iwan ito ng panandalian. Subalit sa kanilang pagtungo't pagbaba sa kapatagan, hanggang sa lubusang makarating sa sementeryo na may daladalang kandila, pati na rin iba't ibang uri ng prutas na kanilang inalay roon. Sambit na wika pa ni Adelo habang nakaharap sa puntod ng kanyang lolo't lola.
Mga mahal kong lolo't lola, andito na po kaming tatlo. Nasa harapan po ng inyong puntod. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Kahit na nga ba nasa kabilang mundo na kayo. Alam kong masaya kayong dalawa dyan. Dahil ni hindi man lamang kayo nagpapakita sa aking panaginip. Maya-maya pa, nangakmang magsasalita na ang kanilang pinunong si Amil. May narinig silang 2 putok ng baril sa di kalayuan. Subalit napahawak si Amil sa kanyang dibdib at nang tingnan niya ito, 2 tama ng bala ang kanyang natamo sa kanyang katawan. Dapa! Dumapa kayo! Sambit ng wika ni Adelo habang nakadapa silang tatlo sa may gilid ng puntod ng kanyang lolo. Subalit uli na ang lahat ng yun. Sa kadahilanang sa dibdib ang tama ni Mang Amil na naging dahilan ng pag-aagaw buhay nito. Anak, Ramon, mukhang ito na ang oras ng pagsasama namin ni Supremo. Nararamdaman ko na ang kamatayan ko. Marahil ito na rin ang kabayaran sa lahat ng mga napaslang ko noon. Dahil na rin sa ipinaglalaban natin sa kabukiran. Pakiusap ko lamang sa iyo, anak. Huwag ninyong pababayaan ni Adelo ang mga taong umaasa sa inyo. Lalong-lalo na ang mga magsasaka na walang ibang sinasandalan kundi tayo. Yun na lamang ang naging huling salita ng kanyang itay na pinanghawakan naman ni Ramon, pati na rin itong si Adelo. Sa mga oras na yun na hindi nila nakita kung sino ang bumaril sa kanyang itay, sa kadahilanang nakakublito at maaaring may alam sa kanilang pagbaba na malamang ay hindi rin yun pangkaraniwan. Sa kadahilanang maaaring alam nito na iniwanan ng kanilang medalyon upang makatungo sila sa sementeryo. Walang nagawa ang dalawa kung di umiyak na lamang hanggang sa muli nilang maidala ang labi ni Mang Amil sa bukid. Gayunpaman ay nakiramay ang lahat ng samahan hanggang sa maiburol si Mang Amil at nakalipas ang ilang araw ay tuluyang nailibing. Pinulong ni Ramon ang lahat ng kanilang kaanib na napag-usapang pamumunuan niyang lahat ng yun at siyang papalit sa kanyang itay upang ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Samantalang si Adelo naman ay naging kanang kamay ni Ramon at isa na rin sa namumuno sa kanilang samahan. Makinig kayong lahat sa akin. Hindi pa namin alam kung sino ang talagang pumaslang sa aking itay. Subalit may napipisil na kami. At kung sino man ang mawala at tumiwalag sa ating samahan, ibig sabihin lang nun, siya ang pumaslang at nagtraidor sa aking itay. Malamang ay may kaalaman din siya pagdating sa medalyon dahil alam niyang sa mga oras na yun ay wala kaming tangan na iniwan namin ang aming gamit sa aming tahanan. Kung sino ka man na trumaydor sa aking itay, ito ang itatak mo sa iyong isipan. Buhay mo rin ang kabayaran sa pagpaslang mo sa kanya. Nang matapos ang pagpupulong, malungkot ang bawat isa sa pagkawala ng kanilang pinunong si Amil na isa sa kanilang iniidolo na may kabutihan sa kanyang puso. Hanggang sa kanya-kanya na ngang pumasok sa kanilang kubo habang nakayuko ang kanilang ulo dahil na rin sa kanilang pagluluksa. Kinausap ni Adelo si Ramon dahil sa kanyang pakiramdam na namatay si Mang Amil dahil sa kanyang kagagawan. Sambit ng wika pa nga nito kay Ramon ng, "Patawad Ramon, kung hindi na lang sana tayo nagtungo roon. Malamang magpahanggang sa ngayon, kasama pa rin natin ang pinunong si Mang Amil." Huwag mong sisiyan ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa nangyari, Adelo. At ako mismo nagyaya sa'yo papunta roon hanggang sa sumama na nga si Itay. Wala naman sa ating dalawa na may gustong mangyaring masama kay Itay. Maliban na lamang doon sa bumaril sa kanya. Ipagkaloob mo siya sa akin, Adelo. Akong bahalang kumitil sa kanyang buhay. Makalipas ang 2 araw, nagsuplong kay Adelo ang isa sa kanilang bagong kasamahan patungkol sa pagkamatay ni Mang Amil at kung sinong tunay na pumaslang rito. Itinali na umano nila iyon sa loob ng kubong salarin upang hindi na ito lubusang makatakas. At nang makumpirma na nga ni Adelo, dali-dali niyang tinawag si Ramon upang ipakita kung sinong pumaslang sa kanyang itay. "Ramon, magmadali ka. Nandito nang hinahanap mo. Ipinapaubayan na namin siya sa iyo at kumpirmadong siya na nga. Sasamahan kita upang kausapin siya upang mapag-alaman mo naman kung anong tumatakbo sa kanyang isipan. Kung bakit niya ginawa iyon. Sa kabila ng kabutihang ipinakita natin sa kanya." Nagmamadaling kinuha ni Ramon ang kanyang baril at nagtungo ito sa kubo kung saan nakatali ang lalaki. "Ikaw pala, di ba nangako na kayo sa aking itay na kung sakaling may gagawin man kayong di kaaya-aya rito, buhay na ninyong kapalit sa tinagal-tagal ng panahon na pamumuno ng itay ko rito. Ilang laban na rin ang kanyang napagtagumpayan, subalit sa kamay lamang pala ng traidor siya mawawala. Masakit tanggapin para sa akin, pero wala na tayong magagawa. Mahirap talagang mag-alaga ng Judas. Kahit na nga ba pakainin mo pa sa iyong palad, masama pa rin ang igaganti sa iyo.
Kaya patawarin mo rin ako kung hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Magsipaglabasan na kayo rito. Ako nang bahala sa lalaking to. Kinasan ni Ramon ang kanyang daladalang baril hanggang sa nagsipaglabasan na nga ang mga kasamahan nito. Pati na rin si Adelo na hindi na pinigilan si Ramon sa kanyang gustong gawin. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok na nanggagaling sa kubong yun. Nagulat ang kanilang mga kasamahan sa pag-aakalang sinugod na sila na hawak-hawak naman ang kanilang mga sandata. Nagsalita si Adelo sa labas ng kubo upang sabihing wag silang mag-alala. Sa kadahilanang si Ramon lamang ang nagpaputok upang mabigyan ng ustisya ang kanyang itay. Maya-maya pa, lumabas ng kubo si Ramon, dala-dala ang kanyang baril. Ipinagpapasalamat ko sa iyo, Adelo, dahil nakuha ko ng ustisya ng aking itay. Pasensya na kung naging maras ako ngayon. Hindi ko na nakontrol ang aking emosyon at hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko sa kanya. Para sa akin ay nararapat lamang ang kamatayan sa kanya. Hindi mo kailangang magpaliwanag, Ramon. Magpahinga ka na lamang sa iyong silid at kami nang bahala rito. Kinuha ng kanilang mga kasamahan ng bangkay at tinilibing sa di kalayuan kung saan may masukal na damuhan at naglalakihang mga puno. Subalit habang isinasagawa nila iyon, 3 sa kanilang kasamahan na naglibing sa bangkay ay hindi na muling nakabalik na kanila namang ipinagtataka. Sinundan niyo ni Adelo at Ramon upang tingnan kung nasa saan na ang mga ito. Sa kanilang ang pagdating roon, bumungad sa kanila ang isang matanda habang may kasama itong 5 lalaki na tinitingnan ni Adelo ng mabuti ang pagmumukha ng mga iyon. Sa kadahilanang maniwala man kayo o hindi, walang gitli ang pagitan ng kanilang labi, yung nasa ilalim ng kanilang ilong. Nakaplat lamang ito, na yun naman ang ipinagtataka ni Adelo. Nung hapon lang din na yun siya nakakita ng ganoon, kaya hindi niya mawari kung anong uri ng tawang kasama ng matanda. Sambit na wika pa ni Ramon sa mga ito. Anong ginagawa nyo rito at sino kayo? May masama ba kayong pakay sa amin? Huwag na ninyong tangkain, nandito kayo sa aming teritoryo. Patuloy pang sinisipat ni Ramon kung nasaan ang kanilang mga kasama, pati na rin ang bangkay na kanyang pinaslang. Hanggang sa hindi na ito makatiis at muling nagtanong sa 5 lalaking yon pati na rin sa matanda. Uulitin kong tanong ko sa inyo, sino kayo at ano ang pakay nyo rito? Mananatili na lang ba kayong tahimik o papaslangin namin kayo rito? Siya nga pala, may nakita ba kayong 3 kalalakihan na may pasan-pasan na isang lalaking walang buhay? Sa pagkakataong yun ay sumagot ang isang lalaking nasa likuran habang patuloy nitong dinidilaan ang kanyang kamay na may mga bahagya pang bakas ng dugo. Meron kaming nakita. Pero wala na sila rito at kahit saan nyo pa sila hanapin, hindi nyo na sila makikita. Matapos magsalita ng lalaking yon, bumulong kay Adelo ang kanyang 2 gabay at sinasabi ng dalawa na ang kaharap nila sa mga oras na yon ay 5 uri ng aswang na alaga ng matandang ermitanyo. At sa pagkakataong yun ay sumabat na si Adelo. Kinausap nito ang matanda, ayon na rin sa pagpapakilala sa kanya noon ng kanyang lolo. Mawalang galang na sa inyo, ikaw ba si ermitanyong amo na naninirahan sa kabilang bukid kung saan may nag-iisang kuweba? Tama ba ako, tanda? Sambit na wika naman ng matandang ermitanyo. Tama ka, iho. Subalit sino ka ba? At bakit nakikilala mo ko? Samantala ngayon pa lamang tayo nagtagpo at dito pa sa bukid ninyo. Nakikilala nyo ba ang aking lolong si Jaime na isang antingero dahil siya mismo nagsabi sa akin patungkol sa inyo? Ang matandang antingerong si Jaime. Oo, nakikilala ko siya. Ikaw ba ang kanyang apo? Marahil ay pinasahan kanya ng kanyang kakayanan. Matagal na rin ako hindi nakakapag-ensayo. Mukhang mapapalaban yata ako ngayon espiritual. Para lamang sa iyong kalaman, iho. Alam mo ba nang iyong lolo noon ay isa sa pinakamahinang tinuturuan noon ng aming guro. Napakabagal niyang matuto. Kaya nga madalas lamang namin siyang tinatawanan hanggang sa lumipas ang panahon. Nagkaroon siya ng 2 gabay na tulad ng sakin na kalahating demonyo at kalahating anghel. Nakikita ko sa iyong katauhan ng 2 gabay na yon at aminado kong malakas sila. Subalit hindi ako magpapatalo. Kaya nga may mga kasama ko sa aking likuran at silang tumutulong sa akin pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Pagtatanong ng wika pa ni Ramon kay Adelo. Ano raw ba yung nasa likuran niya, Adelo? Bakit parang kakaiba nga mukha nila na hindi nakaayon sa mukha natin? Parang may kulang. Tama ka, Ramon. Ayon sa aking 2 gabay, mga aswang Romanong mga yan na kumakain ng taong tulad natin at kumakain din ng lamang loob.
Paalala ko lang sa'yo Ramon, hindi basta-basta napuputukan ng baril ang mga yan. Dahil sa itim na bato na nasa kanilang katawan kaya mag-iingat kayong lahat. Mukhang ikinarga na nga sa iyong katawan ng iyong lolo ang kanyang kakayanan. At may mga kaalaman ka na rin patungkol rito. Hindi ako maaaring magpakakampante sa iyo. Kahit na nga ba mas bata ka pa sa akin. Subalit mas lamang ako pagdating sa karanasan. Kaya mas madali lamang kitang matatalo. Sambit na wika naman ni Ramon. Habang patuloy na tinitingnan ng matanda. Nanimoy isang baliw na nakangiti lamang sa kanila. Adelo, wag nating pagkaksayan ng oras ang matandang yan. Bumalik na tayo roon sa ating mga kubo. Wala akong pakialam kung anong uri na meron sila. Basta wag lamang silang papasok sa ating bakuran. Dahil doon, ibang usapan na yun. Wala nang nagawa si Adelo sa pakiusap sa kanya ni Ramon at iniwan na nila ang matanda sa kagubatan. Pati na rin ang 5 alagad nitong aswang na may kakaibang amoy kahit na nga ba maliwanag pa rin ang araw. Habang papalayo sila roon, sumigaw ang matanda sa kanila at nagwika ito ng, "Ihanda mo ng iyong sarili bata. Balang araw ay magkikitang muli tayo. Magpalakas ka pa upang kahit papano'y makasabay ka sa aking kakayanan." Nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakad hanggang sa muling makabalik sa kani-kanilang kubo. At habang nakaupo si Adelo sa loob ng kanyang kubo, hindi mawala sa kanyang isipan ang sinabi sa kanya ng matanda hanggang sa naalala niyang ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Saan ko nga ba nailagay yun? Dito nga ba? O nandoon sa aking bag? Hindi ko na maisip kung saan ko talaga nailagay. Patuloy niyang hinanap ang punyal na may 2 talim sa magkabilaan. Hanggang sa makita niya yon na nakaipit sa itim na libro kung saan niya noon inilagay. Nandito ka lang pala. Hindi nagaksaya ng oras si Adelo na pag-aralan ang nakaukit sa punyal, lalo pat kinakailangan niyang mga yon. Kung sakaling makasagupa niya ang mga aswang, pati na rin ang matandang ermitanyo. Sambit na wika pa ni Adelo sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ng punyal, pati na rin ang itim na libro. Sa natatandaan ko sa sinabi sa akin ni Lolo, ang punyal na itong papas lang sa matanda, pati na rin sa kanyang mga alagad, kaya kinakailangan kong pag-aralan ng mga ito. Pinagpuyatan niyo ni Adelo hanggang sa kinabukasan, hanggang sa kumatok na nga sa kanyang pintuan si Ramon. "Adelo! Yuhu! Mukhang nagmumukmuka naman yata dyan sa loob ng iyong kubo. Ano bang ginagawa mo riyan?" Maya-maya lamang ay pinagbuksan niyo ni Adelo at nakita nga ni Ramon ang punyal na may 2 talim. Sambit na wika pa nga nito habang tinitingnan niyon. "Napakaganda naman yan. Yan bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Para saan mo naman gagamitin yan? Mas mainam pa ang baril kaysa sa punyal na yan." "Tama ka Ramon, subalit hindi pangkaraniwan ang punyal na ito. At may tamang paggagamitan nito, hindi ang mga bandido. Para ito dun sa matandang nakausap natin kahapon, pati na rin sa 5 alagad niya." "Sineryoso mo naman ang sinabi ng matanda. Nababaliw lang matandang yon. Tingnan mo nga yung pananamit niya, gusgusin, habang may mahabang balbas pati na rin buhok." Natawa lamang si Adelo sa mga sinabing yun ni Ramon at muling nagwika ng, "Ganoon talaga ang itsura ng ermitanyo Ramon. Dahil na rin sa tagal ng pananatili nila sa kuweba, niwala na silang pakialam sa postura nila. Subalit ang mali lang sa kanya, ang sinasamba niya roon ay demonyo." "Ibig mo bang sabihin pinaghahandaan mo ang matandang huklubang yon? Kung ako sa iyo Adelo, wag mo nang pag-aksaya ng oras yon. Wala kang mahihita sa matandang yon. Pati na rin dun sa 5 lalaki na para namang walang dila dahil hindi nagsasalita. Sige't lalabas na ako." "Sige Ramon, maya-maya lalabas na rin ako dyan. Pabayaan mo lang muna ako rito. Hindi pa naman ako kailangan dyan sa hukbo. Ikaw na lang munang bahala sa kanila." Tuluyan ang lumabas ng kubo si Ramon, habang si Adelo'y nanatili pa rin sa loob at lubusan ng pag-aaral sa punyal kung papaano niya yun gagamitin sa matanda pati na rin sa 5 alagad nito. Sambit na wika pa nito sa kanyang sarili, habang patuloy na kinikilatis ang punyal at ang mga nakasulat na letra doon. "Paghandaan mo tanda ang muli nating pagkikita. Hindi ka manapas lang noon ng aking lolo. Subalit akong magpapatuloy ng naudlot niyang misyon nang matigil ng pagbibigay mo ng kagamitan sa mga rebelde." Ilang araw pang nakalipas, palagi nang nakalagay sa tagiliran ni Adelong punyal bilang paghahanda na rin sa maaaring muling pagkikita nila ng matandang ermitanyo, lalo pat natuntunan nito ang kanilang pinagkukublihan na maaari naman nilang ikapahamak kung sakaling magpapabaya sila sa kanilang pagbabantay. "Mukhang maayos na yung punyal mo Adelo. Araw-araw mo nang daladala yan. Mukhang may hinihintay kayatang bisita na hindi natin inaasahan." "Ganoon na nga Ramon.
Mas mainam na yung handa dahil hindi pangkaraniwan ng mga bisitang yun. Hindi sila pinuputukan ng baril, lalo pat kung ang punglo ng bala ng baril mo ay tingga lamang. Tatawanan ka lang nila habang patuloy mong kinakalabit ang gatilyo na namagana lamang ang daliri mo. Hindi pa rin ito pumuputok, maliban na lamang kung papalitan mo ng tanso ang punglo. Isa yun sa kinatatakutan nila. Sa kadahilanang ang tanso ang sumpa para sa kanilang itim na bato na ginagamit na pangontra sa kanilang katawan. Kapag nalalapatan sila nito, nasusunog ang kanilang balat kaya tumatagos ang tansong punglo sa kanilang katawan. Problema ba yon? Magpapabili ako ng tanso at lulusawin natin para gawing punglo ng bala. Sa naisip na ideyang yun ni Ramon, hindi ito nag-aksaya ng oras para isagawa ang mga bagay na yon. Lalo pat kinakailangan nila para sa kanilang grupo upang ni isa'y maiwasang may mapahamak. At yun naman ang kagustuhan ng kanyang namayapang amang si Amil na pag-ingatan ng kanilang samahan para sa mga nagbabantang manakop. At nang makabili na nga ng tanso ang isa sa kanilang kasama, tinunaw nilang dalawa yun sa may abuhan. Gamit-gamit lamang ang lata at ibinuhos nila sa kanilang ginawang hulmahang punglo hanggang sa lubusang matuyo ito at isa-isang isinaayos upang ilagay sa basyo ng bala. Sambit na wika pa ni Ramon habang tinitingnan ng bawat basyo na may gininto ang punglo sa pamamagitan ng tanso. Solve na ang problema, Adelo. Gagamitin mo pa rin ba ang punyal na yan? Dito pa lamang sa balang ito. Kahit na nga ba may distansya, kaya ko na silang paputukan. Tugong wika naman ni Adelo sa mga sinabi sa kanya ni Ramon. Tama ka, Ramon. Pero gagamitin ko pa rin ang punyal na ito. Siguro ikaw nang bahala sa 5 alagad niya. At ako naman ang bahala sa matandang ermitanyo. Sige, Adelo, kung bahala sa 5. Para naman may naambag ako sa pagtulong sa'yo. At hindi rin kita maaaring pabayaan sa pagharap sa mga yon, lalo pat tayong dalawa nang namumuno rito. Makalipas ang 1 buwan, nanatiling tahimik ang kanilang lugar. Nagkaroon sila ng pagkakataong magtanim para sa kanilang pangkabuhayan at pang-araw-araw sa bukid. Sa ganoong pamamaraan, lahat sila roon ay nagtutulungan. Kahit na nga ba si Adelo at Ramon ay nagtatanim din na tumutulong sa kanilang kasamahan doon. Sambit na wika pa ng isa sa kanilang kasamang magsasaka na nagpapasalamat sa kanilang pamumuno. Marami pong salamat sa inyo, pinuno. Napakabuti niyo po. Wala kayong pinagkaiba sa ating dating pinunong si Mang Amil. Hindi kami nagkamali na umanib sa inyo. Lalo na po nitong mga nakarang araw at buwan nang salakayin tayo ng mga rebeldeng masasamaang loob. At hindi kayo tumigil para protektahan kami. At kahit sa ganitong uri ng pagsasaka, kasama pa rin namin kayo. Tugong wika pa ni Ramon sa mga sinabi nito. Ang tunay na pinuno ay hindi lang dapat nagmamando. Siya ang dapat nagpapakita ng mga sinasabi niya at hindi lang puro dada na palaging pag-uutos sa mga samahan. Maging halimbawa kami sa inyo, yun yung pinapakita namin. Dahil hindi habang buhay mananatili kaming pinuno rito. Hindi natin masasabi, malay ninyo balang araw pati yung mga anak ninyo. At ang lahat ng kaalaman na napag-alaman ninyo sa amin, yun din ang ipapasa ninyo sa inyong mga anak. Kaya ang tunay na pinuno ay yung maaasahan at hindi puro mando lang. Mas lalong napapahanga sa kanila ang kanilang mga kasama sa ipinapakita ng 2 pinuno. Hindi dahil sa pinuno sila'y mananatili na lamang sila sa loob ng kanilang kubo at maghintay na lamang ng biyaya na nanggagaling sa kanilang samahan at yun naman ang hindi pinapahintulutan ng 2 dahil sa pamamagitan nun, hindi sila nagiging mabuting ehemplo sa kanilang samahan lalong-lalo na sa mga kabataang maaaring maging pinuno balang araw. At nang matapos na nga silang magsaka sa hindi nila inaasahan, bahagya silang naging kampante sa mga araw na yun sa pag-aakalang hindi na sila sasalakayin ng mga rebeldeng may masasamang loob, pati na rin ng matandang ermitanyo na may 5 aswang na alaga. Sa pagpatak ng 9:00 ng gabi, hindi mapakali si Adelo sa kanyang kinahihigaan na para bang may nararamdaman siyang panganib at nandudoon lamang ang mga ito sa paligid ng kanilang pinagkukutaan. Hanggang sa maya-maya lamang, nagulat siya sa pagbulong sa kanya ng demonyo, pati na rin ang kanyang gabay na anghel patungkol sa kanyang nararamdaman. Adelo, hindi ka nagkakamali sa pakiramdam mo. Totoong may panganib sa paligid at nandiyan lamang sila na nakaabang sa inyo sa mali ninyong maaaring gawin. Sambit na wika pa ng anghel sa kanya na madalas namang pinakikinggan ni Adelo kung totoo nga ang sinasabi ng kanyang gabay na demonyo. Tama ang sinasabi niya, Adelo. Magmadali ka, sabihan mo si Ramon upang mabigyan ng babala ang lahat at hindi kayo mapahamak. Madaling tumayo si Adelo at dahan-dahang nagtungo sa tahanan ni Ramon
upang ipagbigay alam ang sinabi sa kanya ng kanyang gabay. Sa likurang bintana ito kumatok sa kadailanang madilim sa may parting yon na hindi naaabot ng liwanag ng siga sa gabi. Ramon! Ramon! Gumising ka! Si Adelo ito! Sambit na wika naman ni Ramon sa pagbukas ng kanyang bintana. Ano yun, Adelo? Bakit dyan ka dumaan? May mga rebelde sa paligid natin at kasama nila ang matanda. Malamang kasama rin nilang 5 aswang na alaga nito. Kinumpirma yun sa akin ng 2 gabay ko. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras pa. Alarmahin natin ang mga kasama natin upang makapaganda. Ang bawat isa ay nagtulungan sa pamamagitan ng paggapang sa bawat tahanan at nang maalarma na nga ang lahat. Ang inaakala ng mga rebelde, nananatili pa rin silang mga tulog roon, kaya dahan-dahan itong lumapit papunta sa kanilang kubo at sa hindi nila inaasahan na nakatutok na ang baril ng samahan nila Adelo, kung saan papalapit ang masasamang rebelde na hayok na sakupin sila roon upang gawing alipin o kaya naman ay paslangin. Sa patuloy na pagsipat ni Adelo, ang nakikita niya sa unahan ng mga rebelde ay ang matandang ermitanyo, pati na rin ang 5 aswang na alaga nito. Subalit nagulat silang 2 ni Ramon nang nawala sa harapan ng matanda, pati na rin ang 5 alagad nito na hindi na nila malaman kung saan nagtungo o maaaring gumamit lamang ng malakas na sabulag. Ramon, bigla silang nawala. Pinaputukan na lamang nila ang mga rebelde bilang senyales iyon upang paulanan nilang lahat ng bala at nang ubusin ng mga mananakop. Hindi inaasahan ng mga rebeldeng yun kung bakit madali silang tinatabla ng bala kahit na nga basang damakmak ang medalyon nila na binigay sa kanila ng matandang ermitanyo. Dahil yun sa panudlang itinuro ni Adelo sa kanilang samahan upang kontrahin ang kakayanan ng kanilang mga kalaban. Ang panudla ay isang pamamaraan upang kalasin ang kahit na anumang kabal ng isang antingero at tagusan ito ng bala sa kanilang katawan sa pamamagitan ng isang malakas na panudlang salita na iniihip sa baril. Maya-maya pa, nang nagulat si Adelo at Ramon na may lumabas na isang kamay sa kanilang dingding habang may matatalim na kuko na malakas na hinablot itong si Ramon papalabas. Ramon, mag-iingat ka. Yan ang pagkakataon para gamitin mong tansong bala. Kahit anong mangyari, wag kang papatalo sa nilalang na yan. Bunutin mo. Hindi pa man natatapos magsalita si Adelo, may humawak na rin sa kanyang leeg na naging dahilan ng pagpigil ng kanyang pagsasalita. Buong puwersa siyang hinila nito papalabas ng dingding hanggang sa makita niyang tunay na kanyuan ng nilalang. Iyon ay ang isa sa alagad ng matanda na patuloy na hinihigpitan ng pagkakakapit sa kanyang leeg. Papaslangin kita upang aming pagsalu-saluhan. Matutuwa nito ang matandang ermitanyo. Hindi na siya mapapagod na habulin ka dahil ako na ang kikitil sa iyong buhay. Itong tanggapin mo, mabaong nilalang. Itinarak ni Adelo ang punyal sa leeg nito at saka patuloy na inilaslas hanggang sa malagutan ng buhay. Nararapat lamang yan sa iyo, masamang nilalang. Madaling hinanap ni Adelo si Ramon kung saan na nga ba ito hinila at natagpuan niya ito sa gilid ng tahanan na walang malay, pati na rin ang aswang na may tama ng bala sa kanyang ulo. Madaling ikinubli ni Adelo si Ramon at muling nagwika ito na, magpahinga ka na muna rito Ramon, ako nang bahala sa kanila. 2 na ang nakakalta sa alaga ng matanda, 3 na lamang sila at ibibilang na kita tandang ermitanyo. Patuloy na hinanap ni Adelo ang mga natitira hanggang sa matagpuan niya ang 3 iyon na kumakain ng katawan ng tao at malamang ay kasamahan nila ang mga iyon. Sambit na wika pa ni Adelo sa mga nilalang habang abala sa kanilang pagkain. Nandiyan lamang pala kayong 3. Nasa na ang pinagmamalaki ninyong matandang ermitanyo? Oy, tigil niyo muna ang pagkain dyan. Nandito na naman siya. Ang nakita natin sa gubat na animoy may malakas na katangian sa kanyang katawan. Matutuwa nito ang matandang ermitanyo kapag tayong 3 mismo ang nakapaslang sa kanya at ihahatid natin sa kanya ang ulo nito. Siyempre sa atin ang katawan para atin namang pagsalo-saluhan. Nagbibiro ba kayong 3? Ulo ninyong 3 ang ihahatid ko sa inyong ginagalang na ermitanyo. Mabilis lamang na pinaslang yun ni Adelo at kinuha niya nga ang 3 ulo nito na inihatid sa matandang ermitanyo na kasalukuyan lamang palang nanonood sa kanila habang nakikipagtunggali itong si Adelo. Magaling Adelo, ang apo ng namayapang si Jaime. Talagang pinagusay mo ang iyong sarili sa muli nating pagkikitang ito. Huwag kang magalala iho, mabilis lamang ang pangyayaring ito upang makuha ko na ang lahat ng gamit sa iyong katawan. Subalit sa pangyayaring yun,
Ngumiti lamang si Adelo at hindi niya na pinalagpas ang pagkakataon. Kabaliktaran ang nangyari. Gumamit ng malalakas na inkantasyon si Adelo na hindi inaasahan ng matanda na naging dahilan ng kanyang lubusang panghihina at hinigop ng kanyang demonyong gabay ang kakayanan nito. Kaya naman wala nang nagawa ang matandang ermitanyo. Yan ang napapala mo. Lubusan kang nagtitiwala sa demonyo na hindi mo alam balang araw ay pagkakalulukan nito upang iligtas naman ang kanyang sarili at kunin pa ang iyong kaluluwa upang dalahin sa impyerno. Dahil sa lubusang panghihina ng matanda, madali na itong pinaslang ni Adelo at hindi na siya nagbigay ng isa pang pagkakataon para rito. At sa mga oras na iyon, nanahimik na ang putukan sa kanilang lugar na nagulat na lamang siya nang marinig niya ang tinig ni Ramon na nasa kanyang likuran habang nagwiwika ito sa kanya ng, "Magaling Adelo, maraming salamat sa pagligtas mo sa amin. Isa kang dapat tularan na mabuting rebelde na kayang mamuno at pumaslang ng isang masamang ermitanyo." Okay mga kahiwaga, napakaganda ng kwento. Magaling na ang tingero at pinuno si Adelo na pwedeng tularan ng karamihan. Kasi may mga tao rin na hindi maiiwasan na kapag mayroong karga ng gamit sa katawan, lumalaki yung ulo hanggang sa lamunin na ng itim na kapangyarihan ng kanyang kaalaman at hindi natin napapansin sa ating sarili na demonyo na palang gumagabay sa atin. Kaya mainam na hindi pakinggan ang utos ng kaliwa para makontrol ng maayos ang kanang kaalaman. Pero hindi lahat, mas marami pa rin kayang disiplinahin ang sarili nila. Kaya sa ibenta yung sarili sa kaliwang kaalaman na balang araw ay kukunin din ang kaluluwa nila. So yun lang mga kaiwaga. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Simulan na natin ang tunay na